Dead on the spot ang isang babae matapos pagbabarilin habang nasa gilid ng kalsada sa Barangay Marulas sa Valenzuela. Ang biktima, kalalaya lang dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nabulabog ang Barangay Marulas, Valenzuela kahapon nang dumating ang dalawang lalaking ito sakay ng motorsiklo. Ang angkas ng motor, pinagbabarilang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Bumaba pa ang lalaki, lumapit sa biktima at pinaulanan pa ulit siya ng bala. Tumakas ang riding in tandem. Dead on the spot ang 34 anyos na biktima. Hindi bababa sa 4 na tama ng bala ang kanyang natamo. Ayon doon sa mga witness na na-interview natin, may ka-meet up itong biktima natin at nung nado na nga sa sabay kanto ay agad na may dumating na dalawang tao na magkaangkas sa isang motorsiklo at doon na pinaslang na nga itong ating biktima. Based doon sa ating investigation, unsehan sa droga itong dahilan kung bakit siya pinaslang. Ayon sa pulisya, kalalaya lang ng biktima nung nakaraang taon dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. May mga reklamo rin daw dati sa barangay laban sa biktima dahil umano sa pagnanakaw. Pagnanakaw lang talaga ang lagi niyang reklamo rito sa amin. May pag-uusap sila na hindi na uulitin. So nag-agree naman yung natin, yung mga complainant na hindi niya na uulitin. Kaya nga lang nauulit niya sa ibang tao naman. Tinutugis pa ng pulisya ang mga salarin. Meron na po tayong person of interest na ating tinitingnan. Kung meron po kayong nalalaman sa krimen na nangyari ito, mangyari po lamang na ipagbigay alam nyo agad po sa aming himpilan para sa kaagarang at pagkakahuli nitong ating suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Low pressure area na lang ulit ang bagyong Auring. Ayon sa Pag-asa, pasado alas 8 kagabi nang lumabas o lumakas bilang bagyo ang Noy low pressure area sa Batanes area. Matapos maglandfall sa Taiwan, humina ulit ito bilang LPA. Nakalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw, nagpapaulan pa rin ng trough o extension ng nasabing LPA sa Batanes. Patuloy namang nakaapekto ang hanging habagat sa Ilocos Region at Babuyan Islands. Posible ang light to moderate rain sa malaking bahagi ng Mindanao at sa ilang panig ng Visayas at Luzon kasama na ang Metro Manila, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na mataas ang tsansa ng ulan bandang hapon at gabi bukas at sa Linggo Father's Day sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mas maayos na panahon ang aasahan sa Lunes ng umaga kasabay ng mga magbabalik eskwela. Pero maigi pa rin magdala ng payong para sa posibleng ulan pagdating ng hapon o gabi. Nanalasa ang isang buhawi sa Abulog, Cagayan. Sa pulse sa cellphone video ang pananalasa ng buhawi sa basketball court sa Barangay Bago. Nagtakbuhan ang mga tao habang nilipad ang ilang upuan. Napaliyad din ang mga puno sa paligid. Ayon sa uploader, wala namang nasaktan sa insidente. Sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, naperwisyo ng landslide ang mga taga-barangay Kamalig. Umambalang sa National Highway ang mga lupa at kahoy matapos ang pag-ulan doon. Apektado ang biyahe ng mga bus at truck. Nadaanan na lang ulit ang kalsada makalipas ang 3 oras na clearing operation. Rumaragas ang baha naman ang naranasan sa Barangay Kaputian sa Malalag, Davao del Sur. Pinasok ng tubig ang ilang bahay kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Halos 100 pamilya naman sa Santa Maria, Davao Occidental ang inilikas dahil sa biglaang pagbaha. Dinala sila sa 7 evacuation center. Nagbigay na rin ng food packs, hygiene kits, hot meals at medical assistance sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Davao Region. Beep, beep, beep sa mga motorista, posibleng tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trading ngayong linggo, nakikita ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na madaragdagan ng 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng diesel sa Martes. Price hike din ang nakikita sa gasolina na 90 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos.
at sa kerosene na 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Bunsod yan na gumaganda umanong trade relations ng Amerika at China at nakikitang pagsigla ng demand. Kung matuloy, ikalimang sunod na linggong taas presyo na yan sa gasolina at ikatlo naman sa diesel. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pumiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kasong murder as a crime against humanity sa International Criminal Court. Sa apela ng kampo ng dating Pangulo sa ICC Pre-Trial Chamber 1, sinabing pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member state na manatili sa kanilang lugar ang dating Pangulo. Sakaling payagan, handa rin daw ang naturang bansa na sumunod sa anumang kondisyong itatakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Tiniyak din ng kampo ni Duterte na walang balak ang dating Pangulo na takasan ang kanyang kaso. Dapat din daw bigyang konsiderasyon na siya ay 80 years old na. Lilimitahan din daw niya ang komunikasyon sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Hindi rin daw siya gagamit ng internet, cellphone o iba pang gadgets. Wala pang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kaugnay sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Isinumiti ang urgent request for interim release kahapon, June 12. Sa Facebook, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na nabigla siya nang makita sa apela ang kampo ni Duterte na hindi raw kokontrahin ng ICC prosecutor ang hiling para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Batay raw sa huli nilang pag-uusap ng kanyang mga kliyente na biktima sa kaso, hindi sila pabor sa anumang special treatment sa dating Pangulo. Sa panayam ng Super Radio DCWB, sinabi ni Conti na mabuting hintayin din muna ang pahayag ng ICC prosecution at ng ICC member state na tatanggap umano kay Duterte. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng substandard na baterya ang nakatakdang sirain ng Department of Trade and Industry. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene. Rafi, nagpapatuloy yung pagsira ng mga lead-acid storage batteries dito sa isang waste disposal and materials recovery facility sa Valenzuela. Katulad po ng nakikita nyo rito ay nagpapatuloy yung destruction ng mga substandard na batteries na yan. Ayon sa DTI, Department of Trade and Industry Fair Trade Group, higit 21,000 na piraso ng substandard lead-acid storage batteries ang sisirain ngayong araw. Nagkakahalaga yan ng mahigit 110 million pesos. Ayon kay Director Regino Malyari Jr. ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau, ang mga kinumpiskang battery ay nasabat sa hindi bababa sa 10 operasyon kasama ang NBI o National Bureau of Investigation. Pinakamalaki rito ay mula sa operasyon nila noong September 2024. Illegal daw ang pagbebenta ng mga ito dahil substandard at walang markings ng Philippine Standard at Import Clearance Certificate o ICC. Ibig sabihin, hindi pumasa sa inspeksyon. Sabi pa ni Malyari, delikado ang mga itong gamitin dahil maaring mag-leak, masunog at ikapahamak ng mga nakasakay sa sasakyang gumagamit. Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, imported daw ang mga substandard batteries na ito at malamang na dumaan sa backdoor entry para makapasok sa Pilipinas. Bahagi raw ng investigasyon ay kung saang lugar galing ang mga baterya at kung paano ito nakapasok sa bansa. Sinampahan na raw ang mga wholesaler at retailer kung na nagbebenta ng mga bateryang ito ng paglabag sa Product Standards Law. Rafi, sisirain yung mga batteries na ito at ire-recycle daw yung mga parte na pwedeng pakinabangan. Sa lahat ng yan, katuwa ng DTI, yung DNR, para raw masiguro na yung disposal, pagtatapon at pagre-recycle dito sa mga bateryang ito ay hindi makakasama sa kalikasan. Yan ang latest mula rito sa Valenzuela City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Darlene Kai.